Life After Prison, by Silence You. Kabanata 3081 hanggang 3070. Malapit nang magsimula ang malaking pagtatagpo ng langit at lupa. Sa buong Celestial Realm, mayroong laganap na pakiramdam ng paparating na bagyo at pagpatay, na naging dahilan upang si Severin, ang Royal Celestial ng Longevity Alliance, ay hindi makapagdaos ng pagdiriwang ng Royal Celestial. Sa katunayan, ang Celestial Realm ay masyadong abala para maglaan ng kahit isang sandali para sa sarili nito. Iba't ibang pangunahing Royal Celestial ang personal na nakaupo sa dagat ng hangganan, tinipon ang daan-daang mga Celestial mula sa buong kaharian sa mga lungsod sa hangganan, upang pigilan ang mga Devil Cultivator na gumawa ng huling paninindigan. Malinaw na nararamdaman ng mga cultivator ng Longevity Alliance, Novdivum Palace, at Ingeni Paradise ang aktibong kalooban ng langit at lupa. Sila, na dating nakahanap ng the rules of heaven and earth na hindi maintindihan at hindi maintindihan, ay mabilis na nakakaranas ng isang kahanga-hangang pag-unlad. Ang mga panuntunan ng langit at lupa ay nagiging mas komprehensibo, na humantong sa maraming Supreme Paragon na isa-isa na makalusot. Ang sitwasyong ito ay partikular na kitang-kita sa Longevity Alliance. Sa simula, mayroong wala pang 30 Supreme Paragon Cultivator sa Longevity Alliance, na ginagawa silang mas mababa ang antas kumpara sa mga pangunahing kapangyarihan sa Celestial Realm. Gayunpaman, nang makumplito ang The Rules of Heaven and Earth, 12 ng mga Royal Paragon ang nakarating sa mga Supreme Paragon. Sa loob lamang ng ilang araw, ang lakas ng Longevity Alliance ay lubos na lumago, at naging isang kilalang higanti sa Celestial Realm. Tungkol naman sa mga cultivator na umunlad mula sa mga Supreme Paragon patungo sa mga kalahating immortal, ang Longevity Alliance ay nakapag-produce din ng mahigit 10. Sa ngayon, ang Longevity Alliance ay mayroong isang Royal Celestial o ang tinatawag na Celestial King, 14 na Celestial, halos 20 kalahating immortal, 12 ng mga Supreme Paragon, at 2 hanggang 300 Royal Paragon Cultivator. Dahil sa ganitong lakas sa Celestial Realm, bagamat hindi kapantay ng mga matataas na kapangyarihan tulad ng Novdivum Palace o Ingeni Paradise na may malalalim na pundasyon, ang Longevity Alliance ay kabilang pa rin sa mga pinakamahusay. Hindi pa kasama rito ang mga cultivator tulad ni Severin, na umakyat mula sa isang mala Royal Celestial patungo sa isang tunay na Royal Celestial sa loob lamang ng ilang taon, ay kakaiba. Lumipas ang oras na parang isang rocket. Sa gitna ng patuloy na nagbabagong mga labanan, ang bawat cultivator ng Celestial Realm ay tumangala at nakita ang Devil Realm na nakasabit sa itaas ng kalangitan, kasama ang maringgaw nitong aura na tumatagos sa araw, buwan, at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng langit at lupa. Samantala, sa loob ng training room sa Enchanted Peak, si Severin ay nakaupong nakakross ang mga paa na parang isang matandang monghe na malalim na nagmumuni-muni. Mga batik ng gininto ang sikat ng araw ang bumagsak mula sa kalangitan, na bumabalot sa kanya na parang nababalutan siya ng balabal ng bukang liwayway. Pagkatapos ng ilang araw ng liblib na paglilinang, malinaw na naramdaman ni Severin ang pag-iipon ng kanyang Royal Celestial Cultivation. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagsasama sa langit at lupa, nang walang nakikitang pagbabago-bago sa kanyang paglilinang na lumalabas. Ang kanyang solar spirit ay puno, at ang likas na puwersa ng buhay ay sumabog sa loob ng kanyang upper energy core, na nagliliwanag sa kalangitan. Masasabing sa isang pag-iisip, maaari niyang obserbahan ang nakaraan, at sa isa pa, maaari niyang obserbahan ang mga nilalang na may kamalayan. Sa pamamagitan ng pagtitipon ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, at pagkolekta ng mga timeline, malinaw na naramdaman ni Severin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Celestial King. Buong kumpiyansa na niyang maipapahayag na siya ay nakatayo bilang isang higanti sa ibabaw ng ilog ng panahon. Ang malawak na kapangyarihan ng langit at lupa sa loob niya ay walang katapusan at walang humpay na umaagos, kung may sino mang bumubulong ng kanyang tunay na pangalan sa kaibuturan ng kanilang kamalayan, agad niya itong matutuklasan. Nakamit ang pagkakumpleto sa loob ng 3 buhay, natanto ang tunay na sarili, kabilang siya sa mga tunay na nakamit ang immortalidad, na may walang kamatayang laman at isang immortal na kaluluwa. Sa nakaraan man o sa hinaharap, siya ay mananatiling magpakailanman sa ibabaw ng ilog ng panahon, nalalampas sa 3 kaharian at hindi nakatali sa 5 elemento.
Kung ikukumpara sa Celestial, ang lakas ng isang Royal Celestial ay walang alinlangang hindi maiisip ng mga regular na Celestial. Ang isang cultivator sa early stage Celestial level ay may habang buhay na hindi hihigit sa 10 panahon, samantalang ang isang cultivator sa early stage Royal Celestial level ay magiging immortal. Kahit na gumuho ang Immortal Realm, ang mga Royal Celestial ay mabubuhay sa magulong dagat. Ang pinakanatuwa ni Severin ay ang ebolusyon ng mga nilalang sa loob ng Middle Thousand Worlds, kung saan lumitaw ang iba't ibang lahi. Ang laki ng kanyang inner world ay umabot na ngayon sa laki ng Middle Thousand Worlds, at ang katayuan nito sa loob ng Middle Thousand Worlds ay nasa katamtamang ranggo. Halos katumbas ng Celestial Realm bago ito may sama sa Blue Celestial Realm. Ito ay pagbabago lamang ng mundo, kasama ang pagdami ng mga dakilang landas, pag-abot sa isang kumpletong yugto, at ang pagkumpleto ng mga batas. Dahil dito, dalawang espiritual ang umuunlad din. Gamit ang kanyang banal na pandama, tiningnan ni Severin ang dalawang espiritual na ugat na tumutubo sa gitnang Sky Pillar Peak sa gitnang libong mundo. Ang Chaotic Peach Tree, hindi na kailangang sabihin, dahil sa landas ng espasyo at oras, ang edad nito ay mabilis na tumataas. Hindi magtatagal at ito ay magiging ganap na matured, na magkakaroon ng magandang epekto sa kanya bilang isang Celestial King. Gayunpaman, ang piraso ng Four Elements Divine Tree ay higit na lumampas sa inaasahan ni Severin. Ang Thunderlo Aura sa dalawang sanga nito at ang napakayamang Heptagold Aura ay naging mga banal na armas sa loob lamang ng ilang araw. Ang aura na inilalabas ng dalawang banal na armas na ito ay halos katumbas ng isang celestial weapon na may nakasulat na 2,000 dakilang batas. Bagamat hindi maihahambing sa isang ultimate celestial weapon, ang katotohanan na ang mga ganitong divine artifact ay maaaring ipanganak mula sa isang hindi kumpletong Four Elements Divine Tree ay partikular na ikinagulat ni Severin. Hindi niya napigil ang mapasigaw. Hindi nakapagtataka na ang Four Elements Divine Tree ay kilala bilang numero 1 espiritual na ugat. Hindi ako magugulat kung magsilang ito ng isang ultimate celestial weapon kapag natipon na ang lahat ng pinagmulan nito. Kasama ng Four Element Formation, kahit ang mga Royal Celestial sa kompletong yugto ay malamang na mamamatay. Sa loob ng kaharian ng mga Celestial King, ang diin ay hindi na sa dami ng mana kundi sa pag-unawa ng bawat individual sa dakilang landas. Sinundan ni Lawrence mula sa palasyo ng Novdivam ang daan ng dalisay na puso, nakatumbas ng posisyon ng Emperor at kumakatawan sa sukdulan sa elemento ng apoy. Kaya, walang paghihiwalay ng mga antas sa mga Celestial King. Sino man ang unang linangin ang kanilang dakilang landas patungo sa kompletong yugto ay magiging isang kompletong yugto ng Royal Celestial Cultivator. Matapos maabot ang kompletong yugto ng isang dakilang landas, maaaring subukang makabisado ng mga Royal Celestial Cultivator ang iba pang dakilang landas. Kapag na-control na nila ang 1,000 dakilang landas, makikilala sila bilang mga magiging Celestial Regent. Tungkol naman sa maalamat na Celestial Regent, hinulaan ni Severin na malamang na higit pa sa pagmaster lamang sa mga dakilang landas ang kakailanganin. Siyempre, ito ay kanyang haka-haka at pagmumuni-muni lamang. Hindi pa kumikilos si Severin upang anihin ang dalawang banal na sandata na ginawa ng banal na puno ng 4 na elemento. Ang pangunahing dahilan ay ang kanilang mababang grado. Kung aanihin niya ang mga ito noon, magiging malaking kawalan kung makakatagpo siya ng higit pang pinagmulan ng banal na puno ng 4 na elemento sa hinaharap. Isa pang dahilan ay dahil hindi siya nagkukulang ng mga celestial weapons sa sandaling iyon. Sa madaling salita, mahirap para sa isang ordinaryong celestial weapon na makuha ang kanyang atensyon. Matapos bawiin ang kanyang divine sense mula sa kanyang inner world, tumangala si Severin at sinuri ang papalapit na demon realm. Isang di nakikitang puwersa ng pressure ang bumagsak sa kanya, ang pang-aapi mula sa mga extraterrestrial races ay sadyang napakalakas para sa kanya. Hindi. Kailangan ko munang linangin ang ilang mga Royal Celestial Divine Techniques hanggang sa antas ng baguhan. Kung hindi, magiging mahirap makipaglaban sa isang Royal Celestial na kapantay ko kung aasa lang ako sa paggamit ng mga Ultimate Celestial Weapons. Bumantong hininga si Severin sa loob-loob niya. Sa kabila ng kanyang kamakailang katanyagan sa Celestial Realm, sa katotohanan, kulang siya sa mabisang paraan laban sa kanyang mga kalaban. Dahil dito, itinaas ni Severin ang kanyang kamay at kinuha ang mga Royal Celestial Divine Techniques na nakuha niya noon,
ang Divine Sense Seal, ang Hand of God, at Ultimate Sublimation. Kabilang sa mga ito, ang Hand of God ay nakuha mula sa pagkatalo kay Robin. Ang divine technique na ito ay nangangailangan ng condensation ng Heptagold energy upang magpakawala ng isang malakas na killing strike. Malinaw pa ring naaalala ni Severin ang kadakilaan ni Robin nang gamitin niya ang technique na ito. Matapos lubos na maunawaan ang mga cultivation method ng Hand of God, huminga siya ng mahina. Hindi mahirap para sa akin ang technique na ito. Bulong niya sa sarili na puno ng determinasyon ang mga matang puno ng determinasyon. Natural na tinipon ng mga Royal Celestial Cultivator ang 5 elemento sa kanilang mga dibdib at ang asensya, enerhiya, at espiritu ng katawan sa kanilang mga ulo. Ang enerhiyang Heptagold ay isa sa 5 elemento ng langit at lupa. Dahil sa mga natamo niyang kaalaman, sandali lamang nanalinang ni Severin ang Hand of God sa antas ng baguhan. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kawalan. Sa isang iglap, dumilim ang langit sa itaas ng Enchanted Peak, at pagkatapos, isang malaking kamay na puno ng 3,000 dakilang batas ang bumaba mula sa langit. Tuwang-tuwa si Severin nang makita ito at sa isang pag-iisip, ang Hand of God, na malapit ng lumapag, ay nawala ng walang bakas. Pagkatapos ay dali-dali siyang lumipat sa iba pang 2 Royal Celestial Divine Techniques. Nagpatuloy ang sitwasyon sa loob ng 2 araw hanggang sa tuluyang imulat ni Severin ang kanyang mga mata. Mabilis siyang tumayo matapos tumangala sa Demon Realm na mabilis na papalapit sa Celestial Realm, at sinabing, malapit nang magsimula ang pagtatagpo ng langit at lupa. Sa labas ng lamad ng mundo, ang Devil Realm ay sumugod patungo sa Celestial Realm na parang isang bulalakaw. Ang dagat sa hangganan sa pagitan ng 2 kaharian ay nabasag at agad na gumuho. Sa sandaling iyon, ang buong Celestial Realm ay nanginig ng malakas, na ang langit at lupa ay tila nababaligtad, nakahawig ng katapusan ng mundo. Mabilis na itinulak ni Severin ang pinto at lumabas sa patio. Tiningnan niya si Diane at ang iba pang mga babae, na puno ng takot at pagkabalisa, at mabilis na kinuha ang Green Emperor Pagoda. Ang Green Emperor Pagoda ay lumawak sa hangin, mabilis na naging isang maliit na bundok. Ang berdeng kinang na bumabagsak mula rito ay mabilis na naghabi sa isang malaking kurtina ng liwanag. Lahat ng bagay sa loob ng radius na libu-libong milya sa paligid ng Longevity Alliance ay nababalot ng berdeng kurtina ng liwanag. Matapos makumplito ang mga gawaing ito, tinagubilinan ni Severin ang mga kababaihan sa patio. Ang banggaang ito sa pagitan ng 2 kaharian ay maaaring maging mas seryoso kaysa sa nauna. Huwag kayong umalis sa sakop ng proteksyon ng Green Emperor Pagoda hanggat hindi humuhupa ang pagtatagpo ng langit at lupa. Bilang isang Celestial King, natural lamang na kailangan niyang humakbang pasulong upang protektahan ang mga nilalang sa Celestial Realm habang nagsasanib ang 2 kaharian. Matapos ipaalala sa mga babae, nawala si Severin sa ere habang may naisip. Sa sumunod na sandali, nakarating na siya sa tabi ng lamad ng mundo. Sa sandaling iyon, ilang Royal Celestial mula sa Celestial Realm ang nakatayo sa tabi ng lamad ng mundo. Nang makita ang pagdating ni Severin, tumanggaw si Lawrence. Ngayong nandito na si Severin, simulan na natin. Ang mga Royal Celestial mula sa ibang lahi sa pagsasanib ng langit at lupa ay malamang na handang-handa ng umatake sa atin. Pagkatapos noon, tumingin siya sa malawak na mundong nabasag sa lamad ng mundo. Malabo pa nga niyang nakita ang ilang Mar-Angel na figure na naglalabas ng aura ng mga Royal Celestial na nakatingin sa kanya. Iyon ang mga Royal Celestial mula sa Devil Realm. Sa tabi niya, pinaikit ni Bolka ang kanyang mga mata, at seryosong sinabi, mga Ginoo, hindi maiiwasan ang isang labanan. Kailangan nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang protektahan ang Celestial Realm kung ayaw nating sumiklab ito at magdulot ng kadiliman at kaguluhan. Walang sino man ang makakaiwas sa labanang ito ng mga Royal Celestial. Mabuti na lang at dahil nagsisimula pa lamang ang pagsasanib ng langit at lupa, limitado ang bilang ng mga Royal Celestial mula sa ibang lahi na maaaring makapasok. Nang marinig ito ni Severin, pinalibutan niya ang kanyang sarili ng pabago-bagong mga landas ng espasyo at oras, at ang lilang hamog ay tumaas ng libu-libong talampakan sa ilalim ng kanyang mga paa. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag ang Oculus Blade, at ang aura ng Ultimate Celestial Weapon ay umalangaw ng malakas sa buong Celestial Realm. Samantala,
Sa kabilang panig, habang ang dalawang mundo ay nagsimulang magbanggaan at magsanib, si King Luther, na nakatayo sa Devil Heaven Palace, ay may matalas na kislap sa kanyang malabong mga mata. Ang kanyang buong mukha ay napalitan ng isang nakakatakot na pagniwi sa alaala ni Severin, na minsang pumutol ng kanyang sariling katawan. Hinanggad niyang matikman ang kanyang laman at dugo. Bigla siyang tumingin sa Celestial Realm, naramdaman ang isang pamilyar na presensya habang papalapit ito. Hindi niya maiwasang mapangiti. Nako, nako, nako. Mukhang maswerte ako ngayon. Severin, ikaw na batang walang hiya, tingnan natin kung paano ka makakatakas sa pagkakataong ito. Matapos mawala ang dagat sa hangganan, mabilis na nagdugtong ang malalaking lugar sa pagitan ng dalawang kaharian. Sina King Luther, Oliver, Rom-Ine, Sakya, at Verdunto, ang 5 Royal Celestial ng Devil Realm, ay nakatayo sa palasyo ng kalangitan, at nang makita nila ang nagdudugtong na lugar sa pagitan ng dalawang kaharian, agad silang pumailanglang sa kalangitan. Sa ilalim ng pamumuno ni Oliver, ang mukhang batang Celestial King, ang 5 Royal Celestial ay naging mga daluyan ng liwanag at mabilis na inatake si Lawrence at ang iba pa malapit sa lamad ng mundo. Sumiklab ang isang labanan sa pagitan ng mga Celestial King. Sa panig ng Celestial Realm, pinangunahan ni Lawrence ang pagsalakay. Nagpatawag siya ng isang ultimate celestial weapon sa anyo ng isang salamin at nagpakawalan ng ilang Chaos Thunder Strikes gamit ang isang pagkumpas ng kanyang kamay. Kasunod nito, kumilos din si Bolka sa tabi niya. Hawak niya ang isang fly whisk at sa isang marahang pag-iwas, ginamit niya ang 3,000 banal na liwanag na tumakip sa kalangitan, na nagpabaliktad sa kalawakan. Biglang yumoko si Libra at ibinagsak ang kanyang nakataas na kamao. Ang maliwanag at madilim na enerhiya ay nagbago sa malalaking araw at buwan sa kawalan, na nagliliwanag sa buong Celestial Realm. Si Creatia naman ay may hawak na Earthshaker Maul. Ang maliit na martilyo ay naglabas ng kulay lila ginto, na may dalang nakakatakot na aura ng pagkawasak. Si Kallide, na nakaposisyon sa kanan ni Severin, ay nag-shake ng isang rainbow ribbon, agad na binasag ang libu-libong milya ng kawalan. Siyempre, hindi nang ahas si Severin na mag-antala matapos makita ang iba pang mga Royal Celestial na kumikilos. Sumugod siya palabas dala ang Oculus Blade sa kanyang kamay, at marahas itong inihampas upang magpakawala ng isang nakamamanghang sinag ng espada. Sa isang iglap, maraming Royal Celestial mula sa parehong realm ang mabilis na nagbanggaan, iba't ibang Royal Celestial Divine Techniques ang sumabog sa kawalan, na naging dahilan upang manginig maging ang ilog ng oras. Sa panig ng Devil Realm, si Oliver, na nakadamit bilang isang binata, ang nanguna gamit ang pinakamalakas na husay sa pakikipaglaban. Matapos makatawid sa lugar kung saan nagdurugtong ang dalawang kaharian, hindi inaasahang sumugod siya kina Lawrence at Bolka. Walang kapantay ang kanyang katapangan habang hinarap niya ang dalawa ng mag-isa. Severin, ikaw na munting walang hiya. Nakarating ka na ba talaga sa ranggo ng Celestial King? Matapos basagin ang paparating na nakamamanghang sword brim gamit ang isang sampal, hindi napigilan ni King Luther ang mapasigaw sa gulat nang maramdaman niya ang aura ni Severin. Paano nangyari na sa loob lamang ng ilang taon, ang isang dating langgam na tulad ni Severin ay mabilis na lumaki at umakyat sa ranggo ng Celestial King? Nang makita ang pagkamangha sa mukha ni Haring Luther, malamig na ngumiti si Severin. Ang ngiti sa mukha ni Severin ay tila isang tahimik na panggangotsa kay King Luther, na agad na nagpagalit sa kanya. Paano kung isa kang Celestial King? Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Sa mga salitang iyon, mabilis na nagbago ang buong katawan ni King Luther. 3 ulo at 6 na braso ang lumitaw sa kanyang matayog na figure. Bawat braso ay may hawak na celestial weapon, isang trident, isang tungkod na sumusupil sa demonyo, isang relikya, isang dahon ng kana, isang gininto ang lotus, at isang mangkok na kulay lila ginto. Bukod dito, may 2 mahahabang espada na naglalabas ng isang mapanirang aura na lumulutang sa itaas ng kanyang mga ulo. Sa ilalim ng mga paa ni King Luther, isang ilog Stygian ang umaagos, na naglalabas ng hindi mabilang na mga espiritong umiiyak. Bigla, isang portal ang lumitaw sa likuran niya, na tila patungo sa maalamat na impyerno ng Avicii. Ang nakakatakot na demonyong aura na nagmumula rito ay kinakalawang ang nakapalibot na kawalan. Sa isang iglap, ang aura ng isang Royal Celestial ay nang ibabaw sa langit at lupa.
Mamatay ka. Kasabay ng isang malakas na dagandong, ang kambal na espada ng pagkawasak ni King Luther ay tumagos sa araw at buwan, dala ang walang kapantay na momentum habang sila ay umaatake. Kaagad pagkatapos, ang iba pang mga celestial weapon na hawak sa kanyang natitirang mga braso ay naging mga liwanag ng bahaghari, ang kanilang nakakatakot na aura ay agad na sum-iris sa milyon-milyong milya ng kawalan. Bahagyang naniningkit ang mga mata ni Severin, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Habang pinapanood niya ang papalapit na kambal na espada ng pagkawasak, itinaas niya ang kanyang kamay, ang mga daliri ay bumubuo ng mga kuko, at agad na pinakawalan ang Hand of God. Hindi mabilang na mga kidlat ang nagtipon sa kawalan na parang kamay ng isang kataas-taasang Diyos, mahigpit na hinawakan ang dalawang banal na espada upang harangan ang kanilang landas. Ang resulta ng labanan ng Royal Celestial pa lamang ay nagdulot ng pagguho ng milyon-milyong milya ng kawalan. Ang ilog ng panahon ay nanginag, at ang malaking landas ay umaalon at umaalon. Ang mga epekto ng kanilang labanan ay nakaapekto pa sa dagat sa ilalim ng kawalan, na walang awang sinisingaw ito. Matapos ang mahigit kalahating buwang pakikipaglaban sa magulong kawalan, ni Severin o King Luther ay hindi nakadaig. Mas nakakagulat pa, ang aura sa kanilang dalawa ay hindi nabawasan kahit kaunti. Ang mga Royal Celestial Titan ay hindi umasa sa kapangyarihan ng langit at lupa kundi sa kapangyarihan ng dakilang landas. Marahil ay naramdaman ang pagkakatabing, si King Luther ay nagkusa na umatake. Ang ilusyonaryong ilog Stygian sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang naglabas ng hindi mabilang na nakakatakot na mga aura, na nagpatindi sa kanyang mga pag-atake, na direktang nakakaapekto sa bilyon-bilyong milya ng teritoryo. Nang maobserbahan ang pagtaas ng husay sa pakikipaglaban ni King Luther, ang landas ng espasyo at oras ni Severin ay nanginag sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang Oculus Blade ay kumikinang ng husto, na bumubuo ng libu-libong lilang ambon sa isang sinag ng espada. Gamit ang magulong enerhiya bilang talon nito, enerhiya ng Heptagold bilang talon nito, at ang 5 elemento bilang katawan nito, naglabas ito ng isang napakalakas na kapangyarihan. Ang sinag ng espada na ito ay sumasaklaw sa 5 elemento ng langit at lupa, ang daloy ng oras, kaguluhan, lupa ng langit, at lahat ng bagay sa loob ng sansinukob. Saan man dumaan ang liwanag ng espada, ang kawalan ay nadudurog at ang tela ng panahon ay nanginginig. Dala ang isang matalas at nakakatakot na espada, nakakuha ito ng atensyon ng lahat ng mga Royal Celestial na naruroon. Si Lawrence, na nakikipaglaban kay Oliver, ay hindi maiwasang mapangiti nang makita ito. Hahaha. Ang kahanga-hanga talaga nitong si Severin. Kahit na malayo sila sa isa't isa, ramdam na ramdam ng grupo ng mga Royal Celestial ang nakakatakot na pananakot ng ganitong lakas ng espada, na siyang dahilan ng pagkabog ng kanilang mga puso. Totoo nga, nang makita ni King Luther ang malaking sinag ng espada na tumataas sa kanyang paningin, biglang nanigas ang kanyang mga mata. Nako, sa kanyang pagkataranta, mabilis na itinaas ni King Luther ang kanyang kamao at pinutok ito. Kasabay nito, biglang tumigas ang ilusyonaryong portal sa likuran niya, at ang banal na liwanag ng dakilang landas na sum-isinag dito ay mabilis na bumalot sa kanyang buong katawan. Pagkatapos, ang hindi mabilang na mga sinag ng liwanag na naglalabas ng kakaiba at nakakatakot na mga aura ay nagtagpo sa isang itim na sinag ng espada. Ang banggaan ng dalawang Celestial King level divine technique sa kawalan ay sumabog at naging isang nakabibinging pagsabog. Ang nakakatakot na shockwave ay agad na pumutol ng bilyon-bilyong milya ng kawalan, na naging sanhi ng panginginig ng langit at pagguho ng dakilang landas. Hinaranggan ito ni King Luther gamit ang kanyang kamay, at ang mga celestial weapon sa kanyang 3 ulo at 6 na braso ay nanginig ng marahas, ang kanilang liwanag ay naging malabo. Isang bakas ng gininto ang dugo ang dumaloy mula sa sulok ng kanyang bibig, at ang kanyang aura ay naging matamlay. Tinamaan siya ng malakas na Oculus Blade. Ang kapangyarihan ng isang ultimate celestial weapon ay, pagkatapos ng lahat, lubhang nakakatakot. Samantala, naramdaman din ni Severin ang kanyang dugo na kumukulo at ang kanyang mga batas ay nasa kaguluhan. Gayunpaman, nang makita ang mas malalang pinsala ni King Luther, mabilis niyang tinipon ang kapangyarihan ng panloob na mundo upang pagalingin ang kanyang sarili. Pagkatapos, pinakawalan niya ang kanyang banal na pandama, ang kanyang katawan ay nanigas habang pinagmamasdan niya si King Luther sa tapat niya.
Severin, walang pakundangang bata ka. Paano mo ako nagawang saktan? Pagbabayaran kita kung iyon na ang huling bagay na gagawin ko. Dinilaan ni King Luther ang dugong tumutulo mula sa sulok ng kanyang mga labi, ang kanyang mukha ay mapanglo at puno ng nakamamatay na hangarin habang nakatitig kay Severin. Sa sumunod na sandali, sumugod si King Luther. Ang kanyang mga celestial weapon ay kumikislap ng nakasisilaw na mga ilaw, na naging sanhi ng marahas na pag-agos ng kanyang aura. Sa isang mabilis na galaw, ang kanyang mga celestial weapon tulad ng Demon Suduing Stick, ang Relic, at ang siyam na dahon na gininto ang Lotus ay some-ire sa kawalan, na nagdulot ng walang katapusang magulong enerhiya habang ang mga ito ay bumababa ng mabigat. Nang makita ni Severin ang sitwasyon, mabilis na nag-organisa ng isang kontra-atake. Ang napakalawak na banal na pakiramdam sa loob ng kanyang itaas na energy core ay mabilis na pumihil kay King Luther, habang agad niyang pinapagana ang banal na pamamaraan, ang Divine Sense Seal. Ilang milya ang layo, itinaas ni King Luther ang kanyang celestial weapon, naghahandang durugan si Severin gamit ang malakas na puwersa. Bigla, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang noo, na parang ang kanyang kaluluwa ay pinipigilan ng isang hindi nakikitang puwersa. Nagulat at kinilabutan si King Luther. Naunawaan niya na ang ganitong kakaibang sitwasyon ay maaaring sanhi ng isang banal na pamamaraan na ginamit ni Severin. Sa pagkamangha, pilit niyang kinagat ang kanyang dila at nagpakawala ng isang patak ng dugo, at kumawala mula sa pagkakatali. Matapos mabasag ang Divine Sense Seal, mabilis na dinura ni King Luther ang kanyang dugo sa kambal na espada ng pagkawasak na lumulutang sa harap niya. Hampasin. Kasabay ng isang malakas na dagandong, ang mga espada, na may dalang nakakatakot at magulong banal na liwanag, ay agad na nakarating kay Severin. Hindi may kakaila na si King Luther ay kakilakilabot, ang pinakamatinding kalaban na nakasalubong ni Severin sa ngayon. Bilang isang titan ng Celestial King, nanatiling hindi nabawasan ang momentum ni King Luther kahit na mahigit kalahating buwan na siyang nakikipaglaban. Nang makita ang kambal na espada ng pagkawasak na sumisipol patungo sa kanya, hindi naglakas loob si Severin na maging pabaya. Mabilis niyang pinakawalan ang ilang matangkad na gininto ang sinag ng espada gamit ang kanyang Oculus Blade. Ang mga sinag ng espada ay gumalaw sa napakalaking bilis na parang sumasakay sa mga alon ng oras at espasyo. Ang mga sumasabog na tunog na maaaring some-ire sa mundo ay umalangaw-ngaw sa kawalan, at ang resulta ng labanan ng Royal Celestial ay tumagos sa nakapalibot na milyon-milyong milya ng teritoryo. Sinamantala ang pagkakataong ito, malamig na ngumiti si Severin, ang kanyang mukha ay mukhang medyo malas. Ang banal na tulay na nabuo ng landas ng espasyo at oras sa ilalim ng kanyang mga paa ay marahas na sumulong, halos tinalo si King Luther sa paraang natatakpan ng kalangitan. Ang kanyang makalangit na hangarin sa pagpatay ay sumiklab kasama ng 5 elemento ng langit at lupa, ang magulong enerhiya, enerhiya ng langit-lupa, at madilim at maliwanag na enerhiya. Hindi mabilang nalilang enerhiya ang nanatili, na namuo sa libu-libong milya ng mga sinag ng espada, na naging sanhi ng walang humpay na panginginig ng ilog ng oras. Hindi mabilang na gininto ang alon ang Dam-Aloy, na bumubuo ng magulong alon. Napagtanto ni King Luther na huli na para umiwas. Sa isang kisap mata, gumawa siya ng desisyon at gumamit ng ilang celestial weapons upang harangan ang mga paparating na sword beam. Gayunpaman, ang mga sword beam na binubuo ng space-time path ay walang kahirap-hirap na tumagos sa mga ordinaryong celestial weapons ni King Luther, at sa isang iglap, ang mga banal na batas na nakaukit sa mga ito ay nauwi sa wala. Sa isang kisap mata, ang 9 na dahon na gininto ang Lotus, ang mga relikya, at ang demonyong tungkod sa harap ni King Luther ay sumabog at naging hindi mabilang na mga piraso ng espiritual na liwanag, na naglaho sa kawalan. Kahit ang 2 espada na naglalabas ng nakakatakot at mapanirang aura ay sandaling nakalaban lamang. Kalaunan, dahil sa malaking pagkakaiba sa kapangyarihan, sila ay nalipad palayo. Ang kapangyarihan ng sword beam ay nanatiling hindi nabawasan habang direktang tinamaan si King Luther, na biglang naputol ang kanyang mga braso. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang mga braso ay naging dahilan upang mamula ang mukha ni King Luther sa galit. Matiim niyang tinitigan si Severin. "Arg, puro kalokohan, papatayin kita." Galit na galit at napahiya, nabaliw si King Luther. Mukha siyang lubos na miserable dahil 4 sa 6 sa kanyang mga braso ang naputol.
Bagamat kayang ibalik ng isang Royal Celestial ang mga naputol na bahagi ng katawan sa pamamagitan lamang ng pag-iisip, nabaliw si King Luther sa katotohanang siya ay nahulog sa ilalim ng isang bagong umakyat na Royal Celestial tulad ni Severin. Siya, na dating Supremo ng Devil Realm at sumali sa hanay ng mga lahing extraterrestrial pagkatapos ng pagkawasak ng mundo, ay talagang natatalo ni Severin. Sa isang pagsiklab ng hindi mapigil ang galit, tuluyang binaliwala ni King Luther ang kanyang mga pinsala. Sa isang hakbang, tinahak niya ang nakapalibot na espasyo at oras, at sa susunod na sandali, ang kanyang figure ay lumitaw sa loob ng 100 yarda mula kay Severin. Hawak ang dalawang mahahabang espada sa bawat kamay, ang ilog Stygian ay umaagos sa ilalim ng kanyang mga paa, kasama ang hindi mabilang na maladilim na espiritu na umiiyak at sumisigaw. Nang makita si King Luther na handang lumaban hanggang kamatayan sa kabila ng kanyang mga pinsala, malamig na ngumiti si Severin. Hihihi. Hindi ka pa kwalipikadong lumaban hanggang kamatayan. Para kay Severin, ang mga nakaraang labanan ay mga pagsasanay lamang ng pag-iinit, na nagpapahintulot sa kanya na maging pamilyar sa iba't ibang kakayahan ng isang Celestial King. Dahil sa mahabang pakikipaglaban, alam na alam ni Severin ang mga nakatagong intensyon ni King Luther. Ang malapitang labanan ang siyang kanyang forte. Nang makita si King Luther na wala pang 100 yarda ang layo, marahang tinapik ni Severin ang kanyang noo upang paganahin ang kanyang makalangit na marka ng puso. Ang malawak na kapangyarihan ng langit at lupa mula sa gitnang libong mundo ay agad na dumaloy sa kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, isang di nakikitang alon ang kumalat sa lahat ng direksyon sa hindi kapani-paniwalang bilis. Space-time domain. Habang pinakawalan ni Severin ang kanyang pinakamakapangyarihang teknik, agad na nakaramdam si King Luther ng mali, isang malakas na pakiramdam ng nalalapit na kamatayan ang bumalot sa kanyang puso. Gayunpaman, bago pa man makareact si King Luther, agad na binalot ng space-time domain ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay parang natigilan siya sa oras at espasyo, ganap na hindi makagalaw. Sa sandaling iyon, nakaranas si King Luther ng isang sensasyon na parang nakulong sa isang nagyayelong kailaliman. Sa kasamaang palad, hindi na alam ni Severin ang iniisip ni King Luther, habang mabilis na sumunod ang kasunod na pagtama ng Oculus Blade. Pinagmasdan ni King Luther nang may kawalan ng pag-asa habang ang mahabang espada sa kanyang linya ng paningin ay papalapit ng papalapit, hanggang sa tumusok ito sa kanyang itaas na energy core, na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Nakakamit ng isang tao ang ranggo ng isang Royal Celestial dahil sila ang mga Panginoon ng isang dakilang landas. Sila ay lampas sa 5 elemento at lampas sa panahon. Upang mapatay ang isang Celestial King, kailangan ng isang tao na magkaroon ng kapangyarihang higit pa sa ilog ng panahon, lumalampas sa mga panahon, at napupuksa sila bago pa man nila maabot ang ranggo ng isang Celestial King. Gayunpaman, sa buong Celestial Realm, bukod sa divine weapon sa mga kamay ng lahing extraterrestrial, walang sino man ang makakamit ng ganitong gawa. Gayunpaman, naramdaman ni King Luther na unti-unting nawawala ang kanyang buhay. Matapos madurog ang kanyang kaluluwa, ang mga mapanirang batas ng dakilang landas ay bumalot sa kanya, sinusubukang baguhin ang kanyang katawan at laman. Gayunpaman, ang pumuno kay King Luther ng kawalan ng pag-asa ay ang pakiramdam ng isang kapangyarihang tumatawid sa oras at espasyo, tumatawid sa ilog ng panahon, patungo sa isang malayong nakaraan sa kanyang timeline. Samantala, ibinigay din ni Severin ang lahat. Ang marka ng pusong makalangit sa pagitan ng kanyang mga noo ay umikot ng ligaw habang pinapagana niya ito. Isang hibla ng kanyang banal na espiritu ng Royal Celestial ang sumisid sa ilog ng panahon, mabilis na tumawid sa isang punto daan-daang panahon na ang nakalilipas sa timeline ni King Luther. Sa isang panandaliang sulyap lamang, ang matayog na Blue Celestial Realm ay tila isang bundok sa ibabaw ng malayong Novdivam Palace. Binalot ni Severin ang sarili sa landas ng space-time, pinapanood si King Luther, na naghahandang umakyat sa kaliwanagan sa ilog ng panahon. Itinaas niya ang kanyang kamay, tinawag ang Hand of God upang hulihin ang kanyang target. Ang piraso ng marka ng puso sa langit ay naglakbay pabalik sa panahon at tinamaan si King Luther, na hindi pa nakakamit ang ranggo ng isang Celestial King. Ang pag-ataking ito ay agad na binura siya. Pagkatapos makumplito ito, ang primal spirit ni Severin ay mabilis na bumalik sa totoong mundo. Nang maputol ang nakaraang timeline ni King Luther,
Ang sinag ng espada ng Oculus Blade ay kumalat sa hangin, na ginagawang ambon ng dugo ang katawan ni King Luther. Kahit ang napakalakas na mga batas sa pagkawasak, nang harapin ang pagharang sa space-time, ay puno ng hindi mabilang na mga bitek, halos nabura at nabasag ng puwersa. Agad na naramdaman ni King Luther na wala na ang kanyang nakaraan. Nagpumiglas siya ng husto, sinusubukang agawin kahit isang piraso ng kaligtasan o ang pagkakataon para sa muling pagsilang. Sa kasamaang palad, hindi siya binigyan ni Severin ng pagkakataong iyon. Walang awang hiniwa niya ang kanyang Oculus Blade, isang umiikot na espada na walang tigil kahit sa ilalim ng mga batas ng sansinukob. Nang makita ang eksenang ito, si King Luther ay nawalan ng pag-asa. Sumigaw siya sa isang ungol ng kawalan ng pag-asa. Hindi, biglang tumigil ang ungol ni King Luther. Ang landas ng pagkawasak na kumakatawan sa kaliwanagan ni King Luther ay nagkapira-piraso. Ang dating matayog na Royal Celestial ay tuluyang nawala at naglaho sa mundo. Ang langit at lupa ay humagulgol para sa bumagsak na Celestial King. Ang buong Celestial Realm ay nilamon ng napakalakas na kulog na parang dugo na umaabot sa bilyon-bilyong milya. Isang malinaw na tunog, tulad ng pagkabasag ng porselana, ang umalangaw-ngaw sa buong Celestial Realm, na pumupukaw ng matinding kalungkutan. Ito ang tunog ng malaking landas na naghihiwalay. Ang langit at lupa ay nanginag, at ang mga batas ay umalangaw-ngaw ng may malalakas na alingaw-ngaw. Sa isang iglap, ang buong Celestial Realm ay nilamon ng isang malakas na ulan ng dugo. Ang kamalayan ng lahat ng nilalang ay binigyang diin ng kalooban ng langit at lupa, isang Royal Celestial ang bumagsak. Bumagsak na ba ang isang Celestial King? Nako, paanong biglang bumagsak ang isang Celestial King? Hindi ba't ang mga Royal Celestial ay dapat na mga kataas-taasang Titan? Hindi mo ba natatandaan? Libu-libong taon na ang nakalilipas, ang Green Emperor ay tinambangan din ng mga Royal Celestial ng ibang lahi at bumagsak, hindi ba? Sa buong Blue Celestial Realm, maging sa mga teritoryo ng orihinal na Celestial Realm o sa Devil Realm, ang balita ng pagbagsak ng isang Royal Celestial ay pumukaw ng mga alon na parang isang malaking bato ang itinapon sa isang kalmadong lawa. Samantala, sa walang katapusang kawalan sa itaas ng palasyo ng Novdivum, kung saan ang mga Royal Celestial ay nakakulong sa walang humpay na labanan, sabay-sabay nilang itinigil ang kanilang mga aksyon. Tumingin si Lawrence kay Severin nang may nakakakilabot na gulat. Bumagsak na ba si King Luther, ang traidor? Nanlaki ang mga mata ni Bolka. Lumiit ng husto ang kanyang mga pilikmata. Ang kanyang pag-iingat kay Severin ay higit pa sa lahat ng iba pang mga Royal Celestial na naruroon. Napaawang ang bibig ni Creatia, ang kanyang mukha ay napuno ng kawalan ng paniniwala. Kung tungkol naman sa mga Royal Celestial mula sa Devil Realm, tulad nina Oliver at Sakya, naramdaman din nila ang panginginig ng kanilang mga kaluluwa sa pagbagsak ni King Luther. Hindi pwede. Habang nakapatong sa kanyang katawan ang isang malaking ulo ng leon, mariing umiling si Sakya, at nakanganga sa hindi makapaniwala. Si King Luther ay kahit papaano ay isang Celestial King. Paano siya napatay ng ganoon kadali? Isa siyang Celestial King, kataas-taasang Titan. Sa lohikal na paraan, para mapatay ang isang Celestial King, kailangan munang malampasan ang oras at espasyo at patayin sila bago pa man nila maabot ang ranggo ng isang Celestial King. Maliban sa mga Imperial weapon sa kamay ng dalawang magiging Celestial Regent mula sa kanilang angkan, paano pa kaya ng ibang tao sa Celestial Realm na malampasan ang oras at espasyo para patayin ang isang Celestial King? Sa sandaling iyon, sinubukan nina Oliver at ng iba pa na hulaan kung ano ang trump card ni Severin. Sa kabila ng kanilang mga pagmumuni-muni, hindi nila maisip kung paano kayang malampasan ni Severin ang oras at espasyo para patayin ang isang Celestial King. Ito ay dahil sa kapangyarihan ng gitnang libong mundo sa loob niya, kasama ang natatanging katangian ng landas ng espasyo at oras, na natural na nakahanay sa tela ng oras at espasyo. Sa wakas, ang tulong ng imprint ng pusong celestial ay gumanap ng mahalagang papel. Bagamat ang taglay lamang ni Severin ang isang katlo ng imprint ng pusong celestial at hindi ang kompletong bersyon, gayunpaman, maaari nitong pakilyusan ang kapangyarihan ng buong Celestial Realm. Sa kabila ng pagiging isang Royal Celestial sa loob ng daan-daang panahon, hindi pa nalilinang ni King Luther ang kanyang dakilang landas patungo sa kompletong yugto. Bukod dito,
sinundan niya ang landas ng pagkawasak, na nasa pinakamataas na ranggo noong dekada 30. Paano kaya matutumbasan ng landas ng pagkawasak ang landas ng espasyo at oras sa isang sitwasyon kung saan ang oras ang pinakamahalaga at ang espasyo ang may kapangyarihan? Ang lahat ng mga salik na ito ang humantong sa pagbagsak ni King Luther. Ang kanyang pagkamatay ay naging dahilan upang ihinto ng iba pang mga Royal Celestial ang kanilang mga labanan, na nagtulak sa kanila sa isang pagkakatabla. Bigla, sa kawalan kung saan nagdurugtong ang Celestial Realm at ang Devil Realm, lumitaw ang malalaki at makukulay na alon, kasabay ng isang napakalakas na aura na sumabog. Isang piraso na kasing laki ng hinlalaki, na may mga bakas ng 3,000 dakilang batas ng landas, ang dahan-daang naganap. Ang biglaang pagbabagong ito ay agad na natabunan ang pagkabigla at kalungkutan ng pagkamatay ni King Luther sa gitna ng karamihan. Napuno ng labis na kagalakan ang mukha ni Lawrence habang nanginginig siya sa pananabik. Isa itong tatak ng puso mula sa langit. Pagkatapos ng bulalas na ito, lahat ng mga haring makalangit na naruroon ay nag-react, nag-agawan upang agawin ito. Sa kabilang panig, naramdaman ni Severin, na siyang pumatay kay King Luther, ang pag-indik ng makalangit na bakas ng puso sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kanyang mga mata ay puno rin ng pananabik. Kung makukuha ko ang tatak na ito, may pagkakataon akong maabot ang ranggo ng isang malapit ng maging Celestial Regent. Hindi ba't palihim na pinaplano ni Lawrence na itatag ang sinaunang korte ng imperyo upang tipunin ang swerte ng lahat ng lahi? Hindi ba't dahil hindi niya mahanap ang tatak ng puso sa langit, na nagtulak sa kanya na gumawa ng matinding hakbang? Taglay na ni Severin ang isang piraso ng marka ng langit na nasa puso, at dahil sa kanyang momentum na tumataas matapos mapatay si King Luther, nasa tugatog na siya ng kanyang kapangyarihan. Wala nang mas sisarap na oras para samantalahin ang pagkakataon. Dahil dito, binalot ng mga batas ng espasyo at oras si Severin, itinulak siya patungo sa marka ng langit na nasa puso sa napakabilis na bilis. Sa isang kisap mata, hinawakan niya ang marka, dahilan para maglaho ito sa magulong kawalan. Nang makitang napunta sa mga kamay ni Severin ang marka ng langit na nasa puso, si Lawrence, na noon pa man ay itinuturing itong bawal, ay biglang sumabog na parang kidlat. Tampalasan ka, ilabas mo ang bakas ng pusong makalangit. Kasabay ng matinding ungol, sumabog ang kulay abong liwanag mula sa langit mula sa salamin ni Lawrence. Napuno ito ng walang hanggang hanggerang pumatay habang tumatama ito sa likuran ni Severin. Nang maramdaman ito, hindi na lumingon si Severin. Itinaas niya ang kanyang Oculus Blade at marahas na hinati pababa. Sa sumunod na sandali, isang nakakatakot na sinag ng espada, na sumasaklaw sa milyon-milyong milya at puno ng kapangyarihan ng space-time path, ang agad na iris sa kulay abong liwanag mula sa langit na inilalabas ng salamin. Ang walang humpay na momentum nito ay nagpatuloy, na bumabagsak kay Lawrence. Sa isang iglap, si Lawrence ay pinalipad ng daan-daang libong milya ang layo, na may lilang dugong tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Nang masaksihan ni Severin ang walang kahirap-hirap na pananakit kay Lawrence gamit ang isang espada, lahat ng naruroon ay iniwan ang kanilang mga iniisip na makipaglaban para sa marka ng langit. Total, sino ang makakasiguro kung gaano karaming baraha ang mayroon pa si Severin? Magiging mapait na aral nga kung sakaling magkataon na pinukaw nila siya at dumanas ng parehong kapalaran tulad ni King Luther. Sa ibabaw ng magulong kawalan, ang grupo ng mga Celestial King, na nasa bingit ng komprontasyon, ay pinanood si Severin, na nakatakas ng daan-daang libong milya sa isang kisap mata, na unti-unting naglaho sa paningin. Lahat ay nakatayong nanigas sa kanilang kinatatayuan. Ang mukha ni Lawrence, lalo na, ay namumula sa galit habang ang mga ugat sa kanyang noo ay nakaumbok. Ang kanyang malabong mga mata ay tila handa ng magpaputok. Sa kasamaang palad, hindi siya nang ahas na kumilos. Ang momentum ni Severin nang patayin niya si King Luther ay labis na nakakapanghina. Ang kanyang buong pagkatao at ang mga batas na kanyang hawak ay umabot na sa kanilang tugatog. Maging si Lawrence, na nakakuha ng mga kaalaman sa kanyang mga prinsipyo sa loob ng daan-daang panahon at malapit nang maabot ang buong yugto ng Celestial King, ay nakaramdam ng isang matindi, di nakikitang presyon na parang pagharap sa isang mapaminsalang banal na presensya. Bukod dito, si Lawrence ay gumugol na ng malaking lakas sa pakikipaglaban kay Oliver at iba pang mga Royal Celestial mula sa iba't ibang kaharian kanina.
Bukod dito, ang iba pang mga Royal Celestial na naruroon ay tiyak na hindi uupo nang walang ginagawa kung aangkinin niya ang marka ng pusong Celestial para sa kanyang sarili. Kaya, kung makukuha niya o hindi ang marka ng pusong Celestial ay nananatiling hindi tiyak ang resulta. Dahil sa kaisipang iyon, walang nagawa si Lawrence kundi panoorin si Severin na agawin ang marka ng pusong langit na matagal na niyang inaasam. Nandilim ang kanyang mukha nang makita ang naglalahong anyo ni Severin. Rin. Sumigaw siya sa nakakapangilabot na tono, kitang-kita sa lahat ang kanyang pagkadismaya. Ang piraso ng marka ng puso sa langit ay dapat sana ang pinakamalaking pagkakataon sa pagsasanib ng langit at lupa sa pagkakataong ito. Gumawa si Lawrence ng malawakang paghahanda at palihim na mga plano para dito, ngunit natuklasan niya na ang lahat ay nahulog na sa kamay ng iba. Hindi kalayuan, ang mga mukha ni na Oliver at ng iba pang mga Royal Celestial mula sa iba't ibang kaharian ay agad na nagbago ng kulay nang makita nila ang marka ng puso sa langit na tuluyang nahuhulog sa mga kamay ni Severin. Ang mga banal na kayamanang ito ay natural na pumukaw din ng inggit at pananabik sa kanila. Gayunpaman, ang pagkamatay ni King Luther ay tunay na pumihil sa kanila, na nag-aalangan sa kanila na kumilos ng padalos-dalos. Masasabing ang lahat ng kanilang mga pekana para sa labanan ng Royal Celestial sa panahon ng pagsasanib ng langit at lupa ay naging walang kabuluhang mga pagsisikap. Kasabay nito, napansin ni Severin, na naglakbay ng milyon-milyong milya sa isang iglap, na hindi siya hinabol ng mga Royal Celestial sa magulong kawalan. Hindi niya maiwasang huminga ng maluwag. Matapos mabilis na lumabas mula sa magulong kawalan, walang pag-aalinlangang hinampas ni Severin ang tela ng kalawakan at dumiretso sa Blue Celestial Realm. Pagdating niya sa Longevity Alliance sa tuktok ng Enchanted Peak, agad niyang isinabot ang Oculus Blade sa taas na libu-libong milya sa ere at binalot ang buong lugar sa loob ng radius na 1,000 milya ng landas ng espasyo at oras. Ang siksik at magkakaugnay na magulong enerhiya ng espada ay kahanga-hanga. Noon lamang mas masusing tiningnan ni Severin ang marka ng langit na nasa kanyang kamay. Ang piraso na kasing laki ng hinlalaki ay naglabas ng isang kahanga-hanga at maringal na banal na liwanag ng batas, na may kasing dami ng 3,000 malalaking landas. Isang sulyap lamang at naramdaman niya na parang pumasok siya sa isang sandali ng kaliwanagan. Bigla, bumilis ang paghinga ni Severin, at ang kanyang itim na mga mata ay kumikinang sa pananabik. Matapos masipsap ang marka ng langit na nasa kanyang katawan, mabilis niyang minanipyala ang nag-aalab na kapangyarihan ng mga batas. Sa isang iglap, ang dalawang marka ay direktang nagsanib sa isa, at isang nakakatakot na aura ang kumalat mula kay Severin sa lahat ng direksyon. Malinaw na nakita ng sinaunang espiritu sa kanyang itaas na core ng enerhiya ang umuusbong at maringal na mga batas sa bagong nabuo na bakas na ito, na nagbibigay ng kapangyarihang lumalampas sa mga dakilang landas. Malabo pang ang naramdaman ni Severin na ang kanyang kakayahang manipulahin ang kapangyarihan sa Celestial Realm ay tumaas ng ilang antas. Nang maramdaman ang malawak na kapangyarihang umiikot sa kanyang katawan, dinilaan niya ang kanyang mga labi ng may pananabik at kagalakan. Tiwala siyang kaya niyang patayin ang isang Royal Celestial tulad ni King Luther gamit lamang ang bakas ng pusong langit. Dahil dito, mabilis na binalot ng sinaunang espiritu ni Severin ang bakas ng pusong langit, at naunawaan ang malalalim na batas na taglay nito. Samantala, matapos umalis si Severin mula sa magulong kawalan na may bakas ng puso sa langit, ang mga Royal Celestial mula sa magkabilang kaharian ay umatras din. Gayunpaman, ang pagkamatay ng isang Royal Celestial mula sa Devil Realm ay hindi lamang sumire sa kanilang reputasyon kundi humantong din sa pagbaba ng kanilang lakas, na nagdulot ng panloob na kaguluhan sa mga lahing extraterrestrial. Ang mga mainitin ang ulo at matinding personalidad ay nagsimulang magbanta ng mga pag-atake sa Longevity Alliance. Sa sandaling iyon, sa Novdivum Palace ng Devil Realm, ang natitirang 7 Royal Celestial ng mga lahing extraterrestrial ay nakaupo sa mataas na bahagi ng kanilang mga trono. Ang ilan ay mukhang kalmado at mahinahon, ang ilan ay napakurap na may malamig na kislap sa kanilang mga mata, habang ang iba ay nanunuya. Nang makita ang lahat ng 7 Royal Celestial na nagtitipon, si Oliver, ang pinuno sa kanila, ay dahan-daang tumayo. Pinagmasdan niya ang paligid bago nagsalita. Mga Ginoo, ngayong bumagsak na si King Luther, pag-usapan natin kung paano tayo dapat tumugon. Pagkatapos niyang magsalita,
Isang lalaking may ulo ng leon ang galit na nagsalita. Pinatay ni Severin ang isa sa ating mga Celestial King. Natural lang, kailangan nating maghiganti at lipulin ang Longevity Alliance. Isang matipunong lalaki, na matayog na parang tore, ang malamig na ngumisi. Hindi, sa palagay ko, dapat tayong maglunsad ng isang madilim na kaguluhan. Hindi lamang nito kayang tamaan ang mga pangunahing kapangyarihan ng Celestial Realm, kundi maaari rin itong magbigay ng sapat na handog na dugo sa dalawang ninuno. Nang marinig ang pagbanggit ng matipunong lalaki tungkol sa madilim na kaguluhan, lahat ng mga Royal Celestial na naruroon ay nagpakita ng mabangis at nakakatakot na mga ekspresyon. Ang madilim na kaguluhan ay nangangahulugan ng paglulunsad ng isang ganap na digmaan laban sa Celestial Realm, pagpatay sa lahat ng nabubuhay na nilalang, at pagbibigay ng mga handog na dugo sa dalawang ninuno ng magiging Celestial Regent. Bagamat ang dalawang ninuno ng mga lahing extraterrestrial ay umabot na sa ranggo na malapit ng maging isang Celestial Regent, sila ay malubhang nasugatan bago pa man sila makakuha ng mga pananaw sa kanilang mga prinsipyo at ang kanilang pinagmulan ay mahina dahil sa mga mahiwagang pagsalakay. Bilang resulta, kahit na sila ay magiging mga Celestial Regent, maaari nilang ipakita ang kanilang mga kapangyarihan sa publiko at maaari lamang manatiling nakatago sa kaguluhan upang gumaling. Upang simulan ang madilim na kaguluhan, hindi lamang ang lahat ng 7 Royal Celestial ang kailangang lumahok, kundi pati na rin ang daan-daang mga Celestial, libo-libong kalahating immortal, 10,000 mga Supreme Paragon, at maging ang mga cultivator na mas mababa sa antas ng Supreme Paragon ay kailangang sumali sa labanan. Dahil ang dalawang kaharian ay nagsisimula pa lamang magsanib at ang Celestial Realm ay bumalik na sa orihinal nitong estado, medyo nag-aalangan si Oliver na magsimula ng isang madilim na kaguluhan. Tumingin siya sa iba pang mga Celestial King, hindi sumasang-ayon o tumatanggi, sa same time na nagsabi. Hayaan mo muna akong sumangguni sa dalawang ninuno. Pagkatapos noon, dahan-dahan niyang hiniwa ang kanyang palad gamit ang kanyang daliring matalas na parang punyal. Isang patak ng itim na dugo ang tumulo at lumutang sa hangin. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng serye ng mga komplikado at masalimuot na selyo ng kamay upang makipag-ugnayan sa dalawang ninuno gamit ang patak ng dugo bilang isang medium. Dalawang figure na mas malaki pa sa langit at lupa ang mabilis na lumitaw sa isip ni Oliver. Mabilis niyang tinanong ang tungkol sa madilim na kaguluhan. Pagkalipas ng ilang segundo, biglang nanlaki ang mga mata ni Oliver. Bumuntong hininga siya ng malalim at sinabing, nagbigay na ng pahintulot ang mga ninuno. Ang 7 salitang ito ay parang isang mabigat na martilyo na tumatama sa puso ng lahat ng naruroon. Tumawa ng malakas ang matipunong lalaki. Magaling. Agad nating pangungunahan ang ating mga sundalo sa pag-atake. Nang marinig ang malakas na tawanan sa bulwagan ay saka lamang bumalik sa realidad ang iba pang mga Celestial King. Dahil ito ang kalooban ng mga ninuno, ako, si Sakya, ay malugod na susunod sa utos. Hihihi. Hindi naman malaking bagay ang paglulunsad ng madilim na kaguluhan. Ako, si Lochek, ay hindi natatakot. Matapos matanggap ang kanilang mga utos, ang mga Royal Celestial ng iba't ibang lahing dayuhan ay agad na naglaho mula sa palasyo. Isang kapahapahamak na digmaan, na walang katulad sa kasaysayan ng Blue Celestial Realm, ang malapit ng magsimula. Madilim na kaguluhan. Ang dalawang salitang ito ay sapat na upang magpasiklab ng bagyo sa Celestial Realm. Ang huling madilim na kaguluhan ay naganap noong panahon ng sinaunang korte ng imperyo. Ang huling resulta ay maliwanag, ang pagbagsak ng sinaunang korte ng imperyo, ang pagbagsak ng Celestial Sovereign, at ang pagkakawatak-watik ng kaharian.